Ang lawak ng dagat. Kasing lawak ng pangarap ko. Ano kaya ang nasa dulo ng dagat na yun? Sana, marating ko yun. Ipinanganak ng normal si Henrito Dom Campoy. Subalit sa kasamaang palad, dinapuan siya ng sakit at di naglaon, ito'y bumagsak sa polio. Tubong Negros Occidental ang pamilya ni Dong. Pang-anim siya sa 8 magkakapatid, kaya hindi naging madali para sa kanyang ina ang itaguyod silang 8. Naranasan namin sa hirap ng buhay dahil dumating din sa punto ng aking tatay nagloko. Iniwanan kami mag-anak doon sa probinsya. Taxi driver sa Maynila ang kanyang ama. Subalit nang ito'y nahumaling sa ibang babae at kanya itong ibinahay, tuluyan nang nakalimutan ng pamilya nito sa probinsya. Labis mang pagmamahal ang ibigay ng ina sa anak ay hindi naging sapat sa kumakalam na sikmura ng mga anak, kaya labag man sa kalooban ng ina ni Dong, napagpasyahan itong dalhin ang mga anak sa Maynila at ibigay sa kanilang tatay. 8 kaming dinala rito sa Maynila. Sa 8 namin magkakapatid yung dinala sa Maynila, yung 2 inampun na. Ang iba, yung kaming 6, ibinigay, inigreso, itinurn over kami sa tatay ko, ng nanay ko. Dinala kami sa Luneta, kami naman tuwan-tuwa na magkapatid. Kasi mamamasyal kami ng Luneta, first time ba naman punta ng Luneta? Ay yung pala, iiwan kami doon sa Luneta. Kaming magkapatid ngayon, naranasan namin matulog sa taas ng grandstand. Naranasan namin, wala pa kasi akong saklay nun eh. Gumagapang ako mula itaas. Tapos naranasan ko dyan sa gate, maghingi, magpalimos. Minsan, kapag wala kami pang makain, nagdadump kami ng pagkain sa mga basurahan noon. So, grabing hirap. Isa kong kapatid din, nangihingi din sa mga manggagawa ng worker ng grandstand. Tulong-tulong, kapag may pagkain na talagang yun ang aming makasurvive. Minsan, isang beses lang kami nakakain sa isang araw. Maging ang kuya ni Dong ay pinasok na rin ang pangunguhan ng basura para makaahon sa dinaranas nilang hirap. Hanggang isang araw, napadako siya sa lugar na kung saan nakatira ang kanyang ina. At nang makita ang kanyang ina, dito'y isinalaysay ng kuya ni Dong ang sinapit nilang magkakapatid. Inaway ng nanay ko yung tatay ko na talagang daming gulo. Tapos hindi lang yun, inuwi na kami ng nanay ko sa probinsya. At kanya-kanya na kami pinamigay sa mga tao na gustong kumuha sa amin. Ako napunta sa isang bakery. Sa isang bakery, doon ako nag-working student. Magbalot ng tinapay para na makatapos ng high school. Yung isa kong kapatid, naghahatid ng mga galon-galon sa ibang tao din. Magkikita na lang kami sa karsada. Pero kami magkakapatid hiwa-hiwalay. Subalit di nagpatalo si Dong sa hamon ng buhay. Dahil sa pagsusumikap, nakatapos siya ng pag-aaral. Inakala ni Dong na ang pagiging electronic technician ay sapat na upang makipagsapalaran sa Maynila, kaya't kasama ang buong pamilya, bumalik sila sa syudad at napadpad sa isang squatters area sa Punta, Santa Ana. Akala ko okay na natapos ko yung aking pag-aaral, okay na, hindi pa rin. Doon sa punta na yan, ako na lang, ang ginagawa ko dyan, mag-collector ng kung ano-anong sugal, collector ng kung ano-ano, dyan sa karsada, na inuumagang naghihiyaw, kasama sa inuman. Actually, ang gulo ng buhay, ang gulo, wala talagang kapag-apag-asa. Pero isang araw, mayroong isang bakla kasing nagyaya sa akin, sa prayer meeting. Kasi sabi niya sa akin, brother, pwede ka bang maimbitahan, kumanta sa prayer meeting at mag-gitara sa prayer meeting? Sabi ko, kung ikaw nga hindi nagbabago paano ko pupunta dyan? Dumating sa point na, sabi ko, kapag nagbago ka, sige, oo ako din. After 3 months, nagulat ako yung bading, yung bakla. Naging totoong lalaki, tunay, nag-ayos. Sabi ko, ikaw ba yan? Makain mo? Sabi ko, ganun. Nung magbago yun, tinanggap si Kristo, nung bago yun, sabi ko, hindi na ako makatanggi kasi nagsalita ako na, sige, gigitara ako pag nagbago ka. Ay, nung oras na yun, ang yabang-yabang ko, sige, kapag ako kumanta dyan, lagot kayo, iiyak kayo lahat. Ay, nung oras na yun, yung word ng Panginoon, grabe, talagang striking talaga, nag-stuck sa heart ko talaga ng gusto. Tapos instead na yung mga taong iiyak, ako ang umiyak. Sabi ko, pag nangyari dito, para yung preaching personalan pa. Yung preacher, pag nagsalita,
parang ako pinatatamaan, parang alam na alam yung buhay ko. So, sa madaling sabi, no choice. Ako ang umiyak. Sabi ko, pag nangyari dito, para yung preaching personalan pa. Yung preacher, pag nagsalita, parang ako pinatatamaan, parang alam na alam yung buhay ko. So, sa madaling sabi, no choice, kundi sumuko sa Panginoon kasi at the same time, meron na talaga rin akong longing sa loob. Kung I need somebody to help me. I need someone. I need somebody to lean on. Ang pagsuko ni Dong sa Panginoon ay naging hudyat ng pagbabagong bihis ng kanyang buhay. Number one, na-transform ang isip ko, puso ko. Na-transform ang buong pagkatao. Nakalimutan ko yung hatred ko, nakalimutan ko lahat ng kahapon ko. Ang nakita ko yung gagawin ng Panginoon sa akin. Dati-dating matakotin ako eh. Actually, hanggang ano lang ako, hanggang punta lang ako eh. Takot ako sumakay ng jeep, bus, bus. Takot ako dyan, lumabas. Pero alam mo, isang araw nung si Kristo nag-take over na sa buhay ko, lahat ng fear na yun, naalis yun. Naging lover na ako ng Panginoon. Naging lover of the Word ako. Nagkaroon ako ng grabing pag-ibig na nilagay niya sa puso ko para paglingkuran siya. Nung magbago ako, sabi ng nanay ko, baliw ka talaga. Mula nang lumalok sa meeting, hindi ka na lumalabas sa kwarto mo. Puro Bible ka na lang. Puro ganito ka na lang. Anong nangyari sa'yo? Anong nakain mo? Sabi niya. Kumbaga talagang itong aking nanay, nung dati-rati na wala pa ako sa Panginoon, lagi naman ako sa labas. Number 1 akong palamura sa nanay ko. Number 1 akong suwail sa nanay ko. Kasi may hatred ako eh. Pero alam mo, dumating talaga sa point nung tinanggap ko si Kristo Jesus. For the first time. Dito ko nasabi sa nanay ko, Ma, I'm sorry. Mahal kita. Yung hindi ko nga kayang sabihin sa mga kapatid ko na dati-rati naghahanap ako ng atensyon. Naghahanap akong mahalin ako. Ngayon, hindi ko na hinihanap yun. Ako na ang unang nagmahal. Ako na ang unang nag-ano sa kanila. Kasi dati-rati, lagi sinasabi ng mga kapatid ko, wala ka naman pakinabang, pilay ka naman. Lagi ko naririnig yun. Eh sabi, lalo na yung dumating sa point na talagang parang idinidiin ako talaga. Wala talaga na. Pero alam mo, isang araw, tama talaga eh. Nung makilala ko ang Panginoong Jesus, iba talaga. May naayos sa loob ko, may naayos sa isip ko. Maging sa kanyang panliligaw ay nakadagdag hamon ang kanyang kapansanan. Mga magulang niya, mga kapatid niya, pinagtulungan pa ako. Kasi namanikan ako mag-isa eh. Pinagtulungan nila ako lahat. Alam mong number 1 tanong, anong papakain niyo sa anak ko? Biblia, sabi sa akin. Paano pag nagkaanak kayo? Sabi ng mga tanong sa akin. Pero lahat yun, iisa lang ang sagot ko sa kanila. Hindi ako nangako ng baboy, baka, bahay. Ang sinabi ko lang, mahal ko po ang anak. Ang pagmamahal at katapatang iyon ni Dong ang nagpasungkit sa puso ng dalaga. Sabi na ng doktor, no, hindi ako pwedeng magkaanak eh. Dahil daw sa invalido ako, dahil sa kalagayan ko, hindi. Talagang anjus talaga eh. Kung yung mga pinapanalangin ko, nagkakaanak eh. Sabi ko talagang, buhay naman ang Diyos, di ba? Buhay ang Panginoon. Unti-unti ring naaabot ni Dong ang pangarap na inaasam. Mating yung pangitain na sabi ng Panginoon sa akin, I am your song. In-inspired ako ng spirit ko, I am your song. Sabi ko, Lord, how come? Sa isip ko, sa sarili ko, tinatanong ko sa sarili, paano mangyari yun? Paano mangyari? Hindi naman ako marunong. Hindi na ako marunong umano ng awit. Basta kanta lang ako ng kanta. Pero isang araw, 1994, natanggap ko yun. 1999, nakita ko na lang isang araw, naging first album ko yun. At ang first album na dumating sa akin ay Diyos, Ikaw ang Awit. At ang awit na yon ang naging instrumento ng isang hindi inaasahang pangyayari. Demo tapes pa lang siya na iplinay ko sa bahay. At one time naman ang tatay ko dumalaw sa bahay. Dumating sa bahay, narinig ang awit. For the first time of my life. Nung pag-uwi ng tatay ko, nung marinig ang awit, grabing presensya na dumalaw sa buhay ng tatay ko. Umakyat sa taas, nagsisi. At pagsisisi ko, ang tatay ko yung nagbalik loob sa nanay ko. For 25 years, nagkahiwalay sila, nagkabalikan sila. Ginamit din si Dong ng Panginoon upang makapagpagaling ng mga may sakit. Ang tawag na nila sa akin sa lugar namin nung natanggap ko ang Panginoon sa abularyo eh. Kasi ang daming gumagaling. Ay minsan challenge pa nga sa akin. Lord, bakit ito? Pag pinatungan ng kamay gumagaling ako, hindi gumagaling. Anong hiwaga nito? Sa John 9, nasabi doon na,
Pinapaintulot ng Diyos yung may kapansanan, pinapaintulot ng Diyos dahil para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa Diyos, nabasa ko yun. So na-inspired na naman ako ulit. Kaya naman naging buhay na ni Dong ang maglingkod ng lubusan para sa Panginoon hanggang sa dumating ang isang pagkakataon. Dumating ang isang prophecy ng isang lingkod ng Panginoon sa akin. Sabi niya, nakita ka ta sa international airport. Many times, preaching and testifying that Jesus is alive. Nangyari lahat yun. Ang ginagawa ngayon ng Panginoong Hesus ay hindi biro-biro. Hindi biro-biro. Hindi siya tumitingin sa labas na anyo. Tumitingin siya sa puso. Although ito yung pinaka-greatest dreams ko ngayon not only to be used by God. Not only to be used by God. Ang pinaka-greatest dreams ko, maraming matransform through this kahinaan na to. Para sabihin sa malalakas na it is not by your might. Sabihin sa malalakas na hindi yan sa pamagitan nila, kundi yan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nakamit na nga ng lubusan ni Dong Campoy ang kanyang minimithi, ang magkapamilya, ang makapagbigay inspirasyon at saya sa pamamagitan ng musika, at ang marating ang ibayong dagat upang ibalik ang lahat ng pagpupuri sa natatanging lumikha na nagpabago sa kanyang buhay. I think the life of Brother Dong is very inspiring, and it is a blessing from heaven to have been exposed to his story. And I'm very proud, and I think it is also God's hand working that we will tell his story to the rest of the Philippines through Rated K. Maraming salamat, ipagdasal nyo kami, and we wish him more and bigger blessings. You know, I thank you, and I'm so blessed with the life of Brother Dong. When I first heard and I first saw his testimony on the 700 Club, I said, what an amazing thing the Lord has done. How he has picked up Dong from where he was and transformed him to what he is today. And yet, the good part about it, the Lord is not through with his life. Still writing a chapter of his life every single day. Dong, you're a blessing, and I know you will be a blessing to so many, many more. God bless you. Unang-una po ako po na-bless sa buhay po ni Brother Dong nung ako po nag-attend sa God Bless the Philippines Araneta Coliseum. Nung nakita ko po siya doon, hindi ko po napigilan na napaiyak po ako habang ako po ay nakinig sa kanya at umaawit siya kasi damang-dama ko yung presence ng Panginoon. And I really believe with all my heart na ito si Brother Dong ay anointed man of God. He's not only an ordinary man of God but an anointed, chosen man of God such as time as this na ginagamit siya ngayon, lalong-lalo na sa evangelistic kasi ang tema po ng ano namin sa 14th anniversary namin ngayon is blessed to be a blessing. So meron kaming in-invite dyan mga unbelievers at kaya ko nga siya in-invite dito dahil nung nakita ko siya I was so blessed at lalong-lalo na yung narinig ko ang kanyang testimony na galing siya sa wala, galing siya sa luneta, nagpapalimos lang at ngayon po paano siya binago ng Panginoon, paano binago ang buhay niya ngayon at ngayon nga he is so blessed at dahil doon nakita ko po yun, ako po ay blessed na blessed sa kanyang buhay. Ako ay nabe-bless kay Brother Dong sapagkat nung last February siya ay dumalaw sa church at the same time yun ay PDL namin at kami ay nag-usap after ng PDL at sabi niya, bakit hindi tayo magkaroon ng isang malaking gawain sa susunod na anniversary? And at that time, in-schedule namin itong October 24 na ito, last February of this year. At yun ay sinuggest din ng aking isang elder na matagal nang kakilala ni Brother Dong. And I believe na maganda ang gagawin ng Panginoon sapagkat malaki ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Brother Dong sa personally sa buhay niya at sa kanya mga awitin na marami ng binago ang buhay at nakakilala sa Panginoon dahil salamat sa awitin ito. And so hindi ako nag-hesitate at that time, isinalang namin kagad yan sa panalangin hanggang sa ito na nga, dumating yung araw na yan na magkakaroon ng isang malaking gawain na ang pangalan ay Jesus, ikaw lamang. At alam ko yung gabi na yan, si Jesus lamang ang tunay na
maihahayag ang maitataang ibibigyan ng papuri sapagkat siya ang tunay nagbigay ng pag-ibig sa ating lahat.